Yan, salamat po sa ating special number. Actually, isa po yan sa mga paborito kong hymnal. When you are sad or somehow nadi-discourage ka, that's a good song. Diba? Sa lyrics pa lang sabi dyan, I need thee every hour. So, sa mundo na punong-puno ng influences, so let us remember to get close to God, lalo na sa mga panahon na napakabigat ng mga bagay na pinagdadaanan po natin. So I hope and I pray na sa mabuti po kayong kalalagayan. Yan, bagamat dumadanas po tayo ng bagyo, right? So pumasok na daw po sa Philippine Area of Responsibility itong bagyong si Opong. Opong. Mga di nakakala. Right? So hindi na tayo magpapakatagal, tayo po mag-aaral na ng salita ng ating Ama. And let's open our Bibles in Ephesians chapter 6. So this is one of the installment ng ating Armor series. So pinag-aralan na po natin ang Helmet of Salvation, the Shield of Faith, the Belt of Truth, panaka-naka na tatakal din po natin ang Sword of the Spirit. But right now, we're going to study about the gospel of peace. Okay, the gospel of peace. Now, Ephesians chapter 6, verse 15. Ephesians chapter 6, verse 15. Nakita na po sa amen. And your feet, sabi dyan, shod with the preparations of the gospel of peace. And your feet shod, so meaning nakasuot, with the preparation, paghanda, gospel. Tayo po'y manalangin. Muli, Panginoon, salamat po, Ama, sa oras na ito. Father, we ask, forgive us, O Lord, sa po mga kasalanan. Alam po namin, Panginoon, na wala po kami anumang bagay na pwedeng ilihim sa inyo. Ang lahat po ay hayag, Panginoon Diyos. Kaya ngayong oras ito, nagsusumamo po kami. Napatuloy po na ba kaming linisin upang kami po ay malayang makalapit sa trono ng biyaya sa pamamagitan, Ama, ng ginawa ng aming Panginoong Jesus. Kami nagpapasalamat that every time, Father God, we sin, we have an advocate. Kaya salamat, Panginoon Diyos, hiningi po namin ang iyong banal na Espiritu malayang kumilos ang siyang magturo sa mga bagay na dapat po namin gawin. Nabalik namin sa iyong papuring pasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. Maupo. Hindrance from moving forward. Okay? The title of the message for today is Charging Forward. Charging Forward. Now, this past few weeks, di ba, sabi ko nga, panaka-naka, ay pinag-aaralan po natin ang tinatawag po nating armor of God. Dahil sabi nga natin, we are in a battle, nasa pakikipaglaban ho tayo or pakikipagdigma. Every Christian or every believer in Christ who put their faith, okay, inilagay ang kanilang pananampalataya, kanino? Sa Panginoon. So meaning, siya ang nagbigay ng ating kaligtasan upang sa ganon tayo po ay magkaroon ng katagumpayan dito sa mundong ibabaw. Well, sabi nga natin, kahit na anong gawin natin sa mundong ibabaw, mananatili dapat na tayo ay nakasalalay kanino? Sa Panginoon po lamang. Sapagkat ang lahat ng bagay sa mundong ibabaw, again, sabi ko nga, ito po ay mapaparam o mababaliwala. Everything that we do, everything that we achieve, all these things are temporary. Kaya nga, we are aiming not on temporal things, but rather to eternal things. Sabi po yun ng Colossians, tama? Set your affection on things above and not on things on earth. Sabi po ng Bible. Why? Because lahat ng bagay na nasa itaas, those are godly stuff or godly things. Those are eternal things. Amen? So, maka-Diyos, okay? Then, makalangit. So, kung ito'y maka-Diyos at makalangit, ito rin po ay eternal, pangmatagalan. Now, dito sa pagkakataong ito, tinitignan po kasi natin, kasi nga, pinag-aralan na po natin, tama,
yung tinatawag po nating helmet of salvation. Meaning, sa ating pong paglakad, kinakailangan po nating alalahanin yung kaligtasan na ating pong tinanggap. Bakit natin to natanggap? Kasi po ibinigay. Okay? Wala tayong ginawang ano paman, okay, to accept the gift of God. Okay? Wala. Hindi ito pinaghirapan ng kahit na sino. Kaya nga sabi na Ephesians 2:8 and 9, wala tayong may pagmamalaki. Now, sinundan din po natin yan. We have looked into the what? The belt of truth. So which is ang title natin nung nauna, Do Not Let the Truth Fall. Amen? So sunod naman nun, pinag-aralan din natin yung tinatawag po natin shield of faith. So sa ating pong paglakad, sa ating pananampalataya, it is not a descriptive word, but rather it's an action word. So sa ating pamumuhay, meron tayong kinakailangang gawin. Now, ganun din po ang makikita po natin dyan. But before we dive in, sa verse 15, aatras muna tayo sa 14. Kasi yung kadugtong nun. Tingnan natin. Sabi sa 14 ganito, stand. Alright? Sabi doon, stand. Stand therefore, having your loins girt about with truth. So meaning, you have to prepare. Kinakailangan nating maging handa. Sapagkat ang ating kaaway, si Satanas, siya po ay ama ng kasinungalingan. John chapter 8 verse 44. Tama? Tingnan nga natin. In John chapter 8 verse 44, sabi dito, ganito, ye are of your father, the devil. So hindi lahat ng tao anak ng Diyos. Okay? Nung pumasok yung kasalanan sa sanlibutan, so automatically, because sin is so devastating, naging depraved ang tao. Ibig sabihin, meron siyang sakit at patuloy siya nagkakasakit at hahantong siya sa kamatayan. Alright? So ano pang sabi dyan? He was a murderer from the beginning and abode not in the... Ano sabi dyan? So hindi na nanatili sa kayong katotohanan. Bakit? Siya po ay ama na kasinungalingan. Sabi nung bandang dulo, when he speaketh a lie, he speaketh of his own. Okay? Ano pa sabi dyan? For he is a liar and the father of it. Can you imagine kakalabanin mo yan? Kakalabanin mo ang ama ng kasinungalingan. So, for you to be prepared, anong gagawin mo? Kinakailangan, alam mo yung katotohanan. Sabi ng 14, stand therefore, having your loins girt about with truth. You have to be ready. You have to know the truth. Kinakailangan malaman mo katotohanan at kinakailangan maging handa. Kasi nga, yun ang ibig sabihin ng belt. You have to be prepared. So, hindi pwede sa Kristiyano na nagugulat. Amen? Amen po ba? Ang mundo natin ay punong-puno ng kasinungalingan. Ipapakita niya sa'yo yung mga bagay na gusto mong marinig. Yung mga bagay na gusto mong maranasan. So kung hindi ka handa sa katotohanan, ang dali mo madaya. Madali ka madaya. Yung mga pagkakataon kasi naakala natin, yung gusto natin, yun yung tama. Alright? Ganyang kagaling ang dyablo eh. Hindi niya ipapakita kung ano yung totoo. Hindi niya ipapakita o hindi niya ipapaunawa sa iyo ang isang kasinungalingan. Anong gagawin niya? Ipapakita niya sa iyo, mukhang totoo. Ganun siya katindi. Hindi niya magpapakita ng pangit. Lagi maganda. Kaya nga ang kaaway, it always appeal to your emotion. Kaya kapag emotion na pinagana mo at hindi na katalino nagmumula sa Diyos, ala na, talo ka na. O, pag sinabi emotion, tinutuwid ka ng salita ng Panginoon, pinagana mo yung emotion, nasakang ka ngayon. Right? So you have to prepare yourself with the truth. Ang katotohanan kasi masakit. Pero ang katotohanan, kailanman, hindi ganyan, alam mo yan, ikukulong. Sapagkat ang katotohanan, ang isa sa katangian niyan, nagpapalaya. Ang katotohanan ay nagpapalaya. Now, kung bakit natin tinitignan niya? Kasi sabi niyan, stand therefore. Pag tayo tumatayo, ano yung pinakagamit natin para tayo makatayo? Paa. Tama? Usually paa. So first, you need to stand.
Alam mo dapat yung kalalagayan, katotohanan. Alam mo kung saan ka nakatayo. Amen? Now, sumunod ngayon dyan, yung verse 15. And sabi dan, and your feet shod with the preparation of the gospel of peace. Tingnan muna natin ngayon. So kapag sinabi natin gospel of peace, it is the gospel. It is the good news. Amen? So, ibig sabihin nito mga kapatid, kung tayo po ay tumatayo at naninindigan, yung kasi ibig sabihin ng stand eh. Pag sinabing stand, dapat you put your effort to it. Tama ba? Tama? Nakikinig po ba kayo? Pag tumatayo, it takes a lot of effort. At kapag tumayo ka, matututunan mong i-balance yung sarili mo. Bakit? Para malaman kung saan ka nakatayo. Ganon din sa paglakad sa pananampalataya. Amen? So we need to stand. Pero higit pa doon mga kapatid, ang sabi kasi dyan, na yung ating paa, kinakailangan isuot natin, ang alin daw, na may paghahanda, ang gospel of peace. Now, yung gospel of peace, hindi yan nagbabago. Ngayon, ang kailangan mo, isuot. Kinakailangan mong maunawaan. So meaning to say, ang buhay mo ngayon mga kapatid, hindi ka lang basta naninindigan, kinakailangan mong sumulong, kinakailangan mong gumawa. Hindi pwede na Kristiyano ka lang. You have to live your life with faith. You have to live your life with Jesus. Kailangan yun. Hindi pwedeng, alam mo yun, passive ka lang. Kailangan active ka. Sumusulong. Why? Because paano maniniwala yung mga taong nakapaligid sa'yo about the gospel of peace, the gospel of truth, kung hindi nakikita sa iyong paglakad? Yun ang ibig sabihin yun eh. So naninindigan ka, alam mo kung saan ka nakatayo, alam mo yung kaligtasan mo, pero kasabay nun, kinakailangan mong mabuhay, kinakailangan mong sumulong. Kasi mga kapatid, ang nakakalungkot, sabi ko nga again, we are in a battle. So wag mong kakalimutan na isuot ang alin? Yung tinatawag po nating, boots, or yung panyapak po natin. Again, it represents the gospel. Kasi kapag tayo lumalakad ng tama at ng totoo, sinong napapapurihan? Hindi naman tayo, kundi ang Diyos. So kapag hindi ka lumalakad, sinong napupulaan? Ang Diyos. Amen? Again, that is an important part sa buhay ng mananampalataya. Kasi nga, sabi ko nga kanina pa sa inyo, we need to be careful. Kinakailangan po nating maging maingat. Okay? And kinakailangan nating, to remember, kinakailangan nating alalahanin. Mga kapatid, if your testimony, hindi siya nakapagbibigay ng kalwalhatian sa Panginoon, talo. Okay? We are losers, ika nga. We fail as a believer in Christ. Kasi kung ang goal mo, mapapurihan ng Panginoon, at hindi nakikita sa paglakad mo, you are a failure. You're not victorious. You're not victorious. The of peace, hindi yan para sa'yo. Nagagamit yan para sa kaluwalhatian ng Diyos. Ang gagawin mo, huwag mong kakalimutan na sa bawat paglakad mo, paggising mo, pagtatrabaho mo, alalahanin mo, Kristiyano ka at marami nakatingin. Marami nakatingin. Because every time you do your part na ang Diyos ang nagbigay, again, dala-dala mo ang ebanghelyo ng katotohanan. Ang ebanghelyo ng kapayapaan. Okay? You are bearing that. And you are wearing that. Kumbaga, suot-suot mo yan, at siyempre, dala-dala mo yan. Alam naman natin lahat na it's very comfortable na wala kang nakasagabal sa paa. Kaya nga yung mga anak ni Ate Claribel, parang taong bundok. Bakit? Mga walang tsinelas. Okay. Ang nakakatawa, nakakalungkot, marami silang nahawa. Marami na rin kabataan, hindi na nagchichinelas. Right? So bakit natin ba kinakailangan magsuot ng ating panyapak? You have to remember again, it's not about you. Okay?
Kasi kinakailangan nating ingatan ang ating paglakad. Kasi kung gusto natin ulitin ko ha, kung bakit sinasabi ito, that this is a part of the armor of God, we need to win the battle for God. Kailangan natin manalo. Kasi mula na nakakilala ka sa Panginoon, ang daming binago sa atin. Yung isip natin, yung paglakad natin, yung plano natin, everything. So ngayon, kung di mo aalalahanin na ang buhay mo ay para sa Panginoon, paano maniniwala yung mga nakapaligid sa atin? It is not our job to convince them, but it is our job to please God so that people around us will once and for all believe. Maniniwala sila, totoo ang Diyos nito kasi nasa paglakad eh. Hindi ka pa literal na nagsasalita, pero dahil nakikita sa buhay mo, yun ang ebanghelyo. Diba? Isinasabuhay ang ebanghelyo. Although we're not talking about the literal gospel because the gospel, again, Jesus died, buried, and on the third day, He rose again. Napakahalaga yan eh. So kung bakit tayo nabubuhay na meron kakaibang pamumuhay nang dahil kay Kristo. Nang dahil kay Kristo. So ano nga ba dapat natin gawin? For us not to forget, okay? Upang huwag tayong makalimot, saan? Na isuot ang gospel of peace, which is the boots. Ano ba pwedeng sabihin dito? Okay? Ano pwede pang ilarawan? Basta yung anything na nagtatakip sa ating paa. Kasi ang Roman soldiers during that time, kompleto yan eh. Di ba? May breastplate, meron siyang helmet, at syempre meron siyang boots na tinatawag. Tatlong bagay nais ko pong iwan sa inyo. Number 1, ano na kailangan natin gawin? Okay? Upang wag tayo makalimot na suotin ang ating panyapak. It is number 1, to be awake, okay? And not to slumber. Okay? So para makalakad ka at hindi ka makalimot, ano dapat mong gawin? Kinakailangan gising ka. Amen? Amen po ba? Mga kapatid, nakakita na ho ba kayo ng taong pagkagising wala sa sarili? Oo, gising sa physical, pero hindi siya gising sa isip. May mga taong ganun eh. Alright? May mga taong ganun. One time, mamadali ako, parang may pinuntahan yata ako. Tapos, naiinis ako kasi maraming tao pinagtitinginan ako. Sabi ko, ba't takot pinagtitinginan mo ngayon? Wala akong mamukat-mukat, yung pala, yung isang paa ko may suot na sapatos, yung isa nakatsinelas. Wala sa sarili. What's the point? The point of the matter is, mga kapatid, na sa ating pong paglakad, again, kinakailangan po tayo, maging gising. Kasi nga, tingnan po natin. Alright? Tingnan nga natin. Atras tayo in verse 1. Sabi dyan, be ye therefore followers of God, ang sabi dyan, as dear children. Bakit sinasabi ito, mga kapatid? Kasi isang bata, alam mo yan, kapag sinabi mong, tara, sama ka, lalo kapag malapit sa iyan, minsan di na nagtatanong yan, susunod na lang yan. Unlike pag matanda, dami pang interrogation na magaganap. Pero kapag ikaw ay bata, and you love those people na talagang nag-i-invite sa iyo, wala nang tanong-tanong, sasama ka. Sana sa Diyos, ganun din, Kasi nga, nabubuhay sila not to please themselves, but rather to please the Master. Sabi ng verse 2, ganito, and walk in love. Alright? As Christ also had loved us and given Himself for us an offering and a sacrifice to God for a sweet-smelling favor. Notice that. Bagaman, alam mo yan, ang gandang pakinggan, isang mabangong samyo, isang mabangong handog, hindi ito basa-basa handog, sapagkat buhay ang kapalit. Amen? Para sa paglakad natin bilang isang mananampalataya, we need to be awake. Kailangan gising. Kasi sa kanila, paglakad bilang isang Kristiyano, parang panaginip.
Gusto puro, alam mo yan, sarap ng buhay. Kapatid, again, we are in a battle. Alright? So kung hanggang ngayon, nananaginip pa rin kayo na ang buhay Kristiyano ay bed of roses. It's time for you to wake up. We are in a battle. Amen? Kasi nga, walang gagawin ng kaaway kundi sirain ka. Wala siyang gagawin kundi sirain ka, mga kapatid. So kung hindi tayo magigising sa katotohanan, na kinakailangan nating alalahanin na ang buhay mo ay sa ikalululhati ng Ama, lumalakad ka na hindi ka nakapagbibigay ng kapurihan sa Diyos. Hindi maniniwala yung mga taong nakapaligid sa iyo. Because that's the purpose of the gospel. Tama? The purpose of the gospel is to receive the gospel. Tinanggap niyo na po ba yung ebanghelyo? Kaya tayo naligtas. Ngayon, kinakailangan lumakad ka sa ebanghelyo, sa ganon yung ibang tao ay manampalataya din naman. Ngayon, paano sila makakapanampalataya kung nakikita sa paraan ng pag-uugali, pag-iisip, pananalita, pananamit, paglilibang, pagtatrabaho, ay hindi makadiyos. It's not how we live as a Christian. Amen? Hindi ganyan. So that, again, a reminder for all of us that if we want to charge forward, kinakailangan natin sumulong, kinakailangan tayo gising. Amen? Kung susulong tayo na suot-suot natin ang gospel of peace, dapat gising. Pangalawa, ano kinakailangan natin maintindihan o matandaan? Not just to be awake, but also we need to stay away. Okay? Away. Kanina, awake. Ngayon, away. So, saan tayo lalayo? Kapag lumalakad tayo, kinakailangan nating sumulong, saan tayo lalayo? Sa kadiliman. Wala akong matinong tao lumalakad sa dilim. Nakikinig po ba kayo? Walang tao na lumalakad sa dilim. Hindi pwede yan. Sabi po ng verse 18, ganito. Okay? Ephesians chapter 6. Verse 8. Tama ba? 5:8 pala, sorry. Chapter 5, verse 8. Yan. Sabi dito, ganito. For we are sometimes darkness, but now are ye light in the Lord. Sabi dyan, walk as the children of light. So, ang tumawag sa atin ay liwanag. Amen? Ngayon, kung ang tumawag sa atin, liwanag, kinakailangan nating lumapit saan? Sa liwanag. So, dapat lalakad tayo saan? Sa liwanag. Meaning, kasama ng Panginoon. Hello? Actually, kung ikaw ay malapit sa Panginoon, ang dali niyang maintindihan. Lumakad sa kaliwanagan. Ang simple. Pero minsan, pag malayo tayo sa Panginoon, yung alam mong liwanag, minsan dilim eh. Dahil sabi ko nga, maging maingat tayo sapagkat ang dyablo, matalino yan. Alright? Konti lang naman eh. Wala namang nakakita, sandali lang naman. You need to be careful with that. Because first of all, again, sabi ko nga, we have to identify ourselves that we are a children or the children of light. Amen? Kasi, paano tayo magbibigay ng liwanag, Matthew 5:16, if we are not walking in the light? Hindi pwede yun. Naintindihan po ba? So we identify ourselves as the children of light. We need to walk in the light so we may give what? Light to the world. Yun ang utos ng Panginoon eh. So, ikaw bilang isang mananampalataya ay hindi lumalakad sa liwanag, delikado ho yan. Gusto yung sumulong at manalo sa labang ito?
you need to stay away from darkness. You need to stay away from darkness. Pangatlo, di tayo magwawakas. If we want to charge forward, ano gagawin? Dapat gising. Dapat lumalayo tayo sa kadiliman. Bakit? Yung identity natin, we're the children of light. Therefore, kung ano yung identity natin, yun dapat ginagawa natin. Hindi pwedeng sabihin mo, anak ka ng liwanag, pero lumalakad ka sa dilim. Hindi pwedeng masama pa rin ang ugali mo. Hindi pwedeng tamad ka pa rin hanggang ngayon. Hindi pwedeng sinungaling ka pa rin hanggang ngayon. Hindi pwedeng mandaraya ka sa school, sa office, in business. Dapat may pagbabago. Pangatlo, we need to be what? Aware. Awake, aware. Aware. Ibig sabihin, ano yung sabihin ng aware? Kinakailangan alisto ka. Okay? Alisto ka. Kanina, kinakailangan nating lumayo. Saan? Sa dilim. Ngayon, kinakailangan nating maging alisto sa ating paglakad. Bakit? Maraming katitisuran. There's a lot of stumbling block. We need to become aware of stumbling block. Bakit? Kasi pain ng kaaway yun eh. Galing-galing. Alam mo yan? Ang tinunang lakad mo, gagawin ng kaaway, ay, padadalang kanya ng chismis. Pero syempre, hindi dating chismis. Ang dating, information. Information na maaari maglayo sa iyo, papalapit sa Diyos. Hindi sa gawain eh, sa Diyos. Pero syempre, inform ng gawain. So gagawin niya, ay, balo may kaya. Makanya, lalayo ka ngayon. Kuno sa gawain. Pero hindi naman paglayo sa gawain, napapalayo ka eh. Napapalayo ka sa Panginoon. Diba? Madalas yun eh. Madalas yan. Verse 11, chapter 5, verse 11. And have no fellowship with the unfruitful works of darkness, but rather reprove them. Paano mare-reprove yung work of darkness? By going into the light. Tama? Bakit hindi ka nagkakaroon ng talino? Kasi nasa dilim ka eh. Hindi mo makikita o hindi mo maunawaan, hindi mo mapipigurahan yung mga bagay na nasa dilim. Tama? Lala ko tuloy yung illustration. Merong dalawang lasing. Tapos may nakita silang tae ng kalabaw. Sabi, pre, may cake sa daan. Sabi yung gano'n. Magot yung lasing. Sabi, hindi pare, tae yan. Sabi, tae, kita mo. Hindi, pre. Cake yan eh. Tikman ko. Oo nga, pre. Tae nga. Nakakadiring illustration. Pero madalas, gano'n tayo mananampalataya. Even though I'm not talking about walking in darkness, pero syempre, when we are walking in darkness, that is also walking in foolishness. Tama? Sino matino ang lalakad sa dilim? Sige nga. Parang kang lasing eh. Hindi ka dapat nandoon. Amen? So ano man nakaka-influence sa inyo, papalayo sa Panginoon, tanggalin nyo na. Mga magulang, kung ang mga anak niyo napaparbarkada sa hindi maganda, ilayo nyo na. Minsan kasi iniisip natin, sayang yung panahon, sayang oras. Pinag-uusapan dito, kaluluwa. Amen? Kasi meron mga bagay na hindi alam ng pastor. Buti sana kung gano'n kayo ka-open sa pastor, di naman. Pero kayong mga magulang, kayo po yung spiritual leader of the family. And if your children, wala kang pakialam, and someday, mapapariwara sila, kasalanan mo yan bilang magulang. Because you did not give them a proper guidance. Kahit alin pa dun sa tatlo, molding stage,
modeling stage at mentoring stage, pag hindi kayo nagbibigay ng paalala, although mentoring stage is a bit late, pero at least hindi pa rin natatapos dun eh. Nagpapatuloy pa rin ang pagiging magulang. Hindi yan natatapos. Kasi kung totoong ginagalang ka ng iyong mga anak, kaya lalo sa mga kabataan na nandito ngayon, kahit nagaano pa ang narating nyo sa buhay, ang magulang ay magulang pa rin. Magulang ay magulang pa rin. Hindi pwedeng sabihin yung marami na kayo na alam. No, it's not. Maintindihan nyo din yan pag kayo naging magulang na. Amen? So again, as we walk in this life, tandaan nyo ha, tayo po ay nasa pakikipaglaban. We need to walk by wearing the gospel of peace, which is our boots. What's the purpose? Design? No. Kinakailangan. It's not easy to wear that. But that's the only way for us para mas mapangiti natin ang Diyos sa ating paglakad. Bakit natin siya mapapangiti? Alam ng Diyos na nagiging handa ka sa laban. At ibig sabihin, seryoso ka sa paglakad. Hindi ka lang basta naninindigan, kundi lumalakad ka ng may paghahanda sa iyong pamumuhay bilang isang mananampalataya. And that is the shoes of the gospel of peace. Nawa, kakitaan tayo ng good testimony by giving the highest glory sa ating Panginoon. Tayo po lahat ay tumayo. Tayo po manalangin. Muli, Ama, kami po nagpapas oras nito. Salamat, Panginoon Diyos, sa patuloy na pagtuturo sa amin. Father, we ask that you continue to guide us, to bless us, O Lord, as we walk in this life. Ayaw po namin, Panginoon, na mabuhay kami sa kamangmangan. Ayaw po namin, Panginoon Diyos, at alam ko po na ayaw niyo rin po. Kaya tulungan niyo po kami na patuloy na maalala po namin ang mga bagay na ito. Lord, hindi po namin kaya kung malayo po kami sa iyo. Help us as we walk. Lord, nagising po kami. We are awake. We are away from darkness. And we are aware of every stumbling block. Lord, tulungan niyo po kami na sa aming paglakad, maging maayos ang aming paglilingkod sa iyo. Papuri, pasasalamat ang binabalik namin sa inyo sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Salamat po at magandang gabi sa ating lahat. Mga nasa online, good evening po. Salamat po mga kapatid at magandang